Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 05 January 2024. Nandito na tayo sa Ezra chapter 9. Nalaman ni Ezra na may mga Hudiyong nag-asawa ng di Hudiyo. So, bawal sa kanila yung di kalahi guys. Basa. Ezra chapter 9 verse 1, nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at mga Levita, ang kanilang sarili mga sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Hiteo, Perizio, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito, gumayo sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Verse 2, nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi, at ang mga pinuno at taga-panguna na panila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Verse 3, nang marinig. So, banal na lahi ang tawag sa kanila guys, tapos nahaluan ng hindi banal. Okay. Verse 3, nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Verse 4, nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan na mga bumalik mula sa pagkabihag. Verse 5, ng oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati, nasuot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin, nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Verse 6, sinabi ko sa kanya, O Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit. Verse 7, mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganap ang pagyurak sa nangyari sa amin, maging hanggang sa kasalukuyan. Verse 8, gayon man, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagadahang loob, maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Verse 9, kami po ay mga alipin, ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyukan ninyo ang mga hari ng Persia na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Juda at sa Jerusalem. Verse 10, ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos. Verse 11, na sa aming ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta, sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Verse 12, sinabi rin nila sa amin na kailan may huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Verse 13, kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Verse 14, muli ba naming susubayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga tao ito nakasuklam ang mga gawain? Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. Verse 15, O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan, subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi
Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ezra chapter 10, nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Ezra chapter 10 verse 1, habang si Ezra ay nakadapang nanalangin sa harap ng templo ay tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan. Pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. Verse 2, pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sikaniyas na anak ni Jehiel mula sa angkan ni Elam, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan, gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Verse 3, kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ng iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinatakda ng kautusan. Verse 4, bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Verse 5, tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at Levita pati na ang buong Israel na gagawin ng mga ito ang sinabi ni Sikaniyas. Verse 6, pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain at uminom ng anuman. So nag-fasting siya, guys. Verse 7, isang mensahe ang ipinahayag sa buong Juda at Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangan dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Verse 8, ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalaw sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan nang bumalik mula sa pagkabihag. Verse 9, sa loob ng 3 araw ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem no ay 20 araw ng 9 na buwan. Ang mga tao ay nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Verse 10, tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Verse 11, kaya nga ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga. Verse 12, pagsigaw na sumagot ang buong kapulungan, gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Verse 13, ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan, hindi kami makakatagal sa labas, hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami namin gumawa ng kasalanang ito. Verse 14, ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga kasama ang matatandang pinuno at mga hukom ng kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito. Verse 15, walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Josias na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan ni Mesulam at Sabitay na isang Levita. Verse 16, sinang-ayunan nga ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang balak na iyon, kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan ng unang araw ng 10 buwan. Sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat. Verse 17, at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ang mga lalaking may mga asawang banyaga. Verse 18, ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga sa mga pari mula sa angkan ni Josue at ng kanyang mga kapatid. Ang mga anak ni Jehozadak na sina Maasiyas, Eliezer, Jarib at Gedalia.
Verse 19, nangako silang palalayasin at hihiwalayin ang kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog ng pambayad sa kasalanan. Verse 20, mula sa angkan ni Aimir, sina Hanani at Zebadias. Verse 21, mula sa angkan ni Harim, sina Maasiyas, Elias, Simayas, Jehiel at Uzzias. Verse 22, mula sa angkan ni Pashur, sina Inay, Maasiyas, Ishmael, Netanel, Jozabad at Elasa. Verse 23, sa mga Levita, sina Jozabad, Simi, Petahiyas, Joda, Eliezer at Kilayas na kilala rin sa pangalang Kilita. Verse 24, sa mga aawit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salom, Tilim at Yuri. Verse 25, mula naman sa angkan ni Paros, sina Ramias, Isaias, Malkijas, Midjabin, Elizar, Malkijas, dalawa yung Malkijas guys, Malkijas at Binayas. Verse 26, mula sa angkan ni Elam, sina Matanias, Zecharias, Jehiel, Abde, Jeremot at Elias. Verse 27, mula sa angkan ni Zatu, sina Elionai, Elisib, Matanias, Jeremot, Zabad at Aziza. Verse 28, mula sa angkan ni Bibay, sina Jehohanan, Hananiah, Zabay at Atlay. Verse 29, mula sa angkan ni Bani, sina Misulam, Malok, Adayas, Jasub, Seal at Jeremot. Verse 30, mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Hilal, Binayas, Maasiyas, Matanias, Bizalel, Binoy at Manases. Verse 31 to 32, mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isijas, Malkijas, Simayas, Simeon, Benjamin, Malok at Simarias. Mahilig sila sa Malkijas na pangalan. Verse 33, mula sa angkan ni Hasum, sina Matinay, Matatad, Zabad, Elipilet, Jeremiah, Manases at Seme. Verse 34 to 37, mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Joel, Binayas, Bidias, Hilohe, Banayas, Meremot, Eliasib, Matanias, Matinay at Jaso. Verse 38 to 42, mula sa angkan ni Binoy, sina Sime, Silimayas, Nathan, Adayas, Maknadibay, Sasay, Sarai, Azarel, Silimayas, Simarias, Salom, Amarias at Jose. Verse 43, mula sa angkan ni Nebo, sina Jael, Matitiyas, Zabad, Sibina, Jadad, Joel at Binayas. Verse 44, ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hihiwalayan nila at pinaalis kasama ang kanilang mga anak. Yung nakalagay dito sa sa footnote verse 44, na hiniwalayan anak o kaya'y at ilan sa kanila'y may mga anak sa mga babaeng ito. So, hiniwalayan yung mga yan, guys. Bukas na nitong aklat ng Nehemiah, sabi ko sa inyo hanggang Isra chapter 10. Ang Isra is hanggang chapter 10 lang. So, bukas Nehemiah na tayo.